Diyos, hindi na po human person in flesh and blood. Kundi nakita natin na tayo po magiging magiging isang naging isang immortal being na nakita natin doon sa book of 1 Corinthians tinuro ni Pablo na tayong babaguhin at magkaroon po tayo ng panibagong So sa ating palang mga viewers sa binabati ko rin sa ating mga viewers sa online. So welcome po kayo sa pagtitipon na ito. So ang ating pag-aralan po ay titulo na Partakers of the Divine Nature. Ano ba yung divine ko? Bukol kasi sa spelling. So ito mga kapatid, isang beses lang po natin makikita sa Biblia, single verse sa book of 1 Peter. Basahin po natin bago natin pag-usapan. Sa 1 Peter chapter 1, verse 1 to 4. Nang sabi po doon ay, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power have given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. That's verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So nakita po natin mga kapatid, no? So ang meaning po dyan ng tinatawag nating partakers, ang discuss further, tuloy natin yung meaning nito sa original Greek, na ang sabi po ay partakers, ang ibig sabihin nun ay, sa Greek ay koinonos, a partner, associate, comrade, companion, a partner, sharer in anything. So yun po ang kanyang meaning, At yung doon po sa of the divine nature, yung word na divine dyan mga kapatid, ay ang kanyang word ay theos, a general name of deities or divinities as used by the Greeks, spoken of by the only true God. And then the adjective is godlike, divinity, or divine Godhead. So kung titingnan natin mga kapatid, ang tao sa mulat sa Paul, even sa book of Genesis, lagi natin itong nadidinig sa ating mga kapatid, 1:26, when man was created, ano sabi ng Diyos? Let us make man in our image and likeness. At yung likeness niya, maraming nagdidebate doon kung may form o something. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin na likeness and image of God. Kundi yung image and likeness na pag-uusapan natin, na ipapartake natin, yung tinatawag natin the righteous and holy character na nasa Diyos. Sapagkat naka-importante ito mga kapatid, maintindihan natin. Sabi niya, simulat sa Paul pa lang, yun na talaga ang kanyang will, na ang tao malalang sa kanyang image and likeness. Bakit ko sinabi? Kung natatandaan yung history ng, alam natin, pamilyar tayo sa history ni Adam and Eve. Diba? Nang nilalang sila ng Diyos, they were innocents. Wala silang kasalanan, malinis sila. At ang halimbawa nila katulad ng newly born babe. Ang pagkakaiba lang nila ay they were created adult. Pero ang katayuan nila, pareho. Di ba sabi nga ng iba, lahat daw nagkasala. Pero kung titignan natin, ang baby wala kasalanan. Hindi naman ang kasalanan. So ang nature ni Adan at yung bagong panganak na baby, pareho sila in the state of innocence. Because wala silang bahid kasalanan. Pagkakaiba lang nila, si Adan at si Eva ay adult. Ngayon, sabi ng Diyos, itong sinasabi natin, righteous and holy character, kung titignan natin ang istorya ng tao, mga kapatid, hindi po ito, ako naniniwala sa aking pagsisiyasa, ako naniniwala na itong righteous and holy character na ito, ay hindi po ito nilalang na ubinigay ng Diyos sa tao instantaneously, na paglalang niya sa iyo, nasa iyo na yun.
Because this character is permanent and eternal. Righteous and holy. Sapagkat mga kapatid, yun is holy. A person is a holy. That is a meaning of this incapability of doing sin, of doing unrighteousness. At ito related din po sa tinatawag nating eternal life. Na napag-aralan nga natin doon sa tinatawag natin na pag siya pinanganak ng Diyos, ay hindi na nagkakasala at hindi siya magkakasala, hindi paari. According to sa 1 John chapter 3 verse 9, hindi ako nagkakamali. Kailan yan magmamaterialize? The moment ang isang tao ay maipanganak ng Diyos. Dahil siya po'y mag-change na ang ating pinatawag na kapanganakan ng Diyos ay yung pag ganito, pag ang isang bata, legally siya ipinanganak kung siya lumabas sa womb ng kanyang nanay. Diba ganun ang ano natin? Hanggat hindi siya lumabas sa womb, hindi siya legally na ipinanganak. Kailangan mo lumabas sa tiyan ng kanyang nanay, and then siya ipinanganak. Tayo, ang tatawag natin born of God, dapat din lumabas tayo. Parang ganun ang kanyang halimbawa. At nakita natin yan, mga kapatid, dalawang paraan yan. Sa mga living, yan may tinatawag na change. Na na-discuss din Brother Bot, now change into glorified body na na-discuss na ni Brother Nehemiah sa Indo, alam ko. At yung tinatawag nating dead, ito po yung tinatawag nating resurrection. Kasi di naman tayo pwedeng i-resurrect yung buhay. Di ba po? So nakita natin mga kapatid na culmination, ang pinaka-realization of tinatawag na kapanganakan sa Diyos ay yung dalawang ito. So kaya tayo, sabi doon sa Peter 1:23 na discuss natin nakaraan, being born again by the seed which is incorruptible, which is the Word of God. Kaya nga tayo ninonurture na salita ng Diyos eh. Kagaya din ng ating physical na pagkain. Nasabi nga ni Brother sa kanyang message na manak, na dapat pag pinakain mo yung katawan mo ng mga pagkain, masustansya, lulusog ka, di ba? Maguguro ka. Ngayon, kung tumigil ka sa pagkain, ano mangyayari sa'yo? Physically, mamatay tayo. So, ganoon din po sa ating spiritual na buhay, kailangan natin kumain, kakainin ang salita ng Diyos para marating natin ito. Kagaya ng baby na sa loob ng tiyan. So, therefore, mga kapatid, itong partakers of the divine nature, discuss natin because may tatlo itong tinatawag na component. Itong sinasabi natin dyan, mga kapatid. Sasensya na kayo, medyo ang boses ko kasi dahil sa allergy ko, matake na naman. So may tatlo po siyang elements na sinasabi dyan na nabasa natin sa unang Pedro. Ang una po ay yung tinatawag nating precious faith. Ang una niyang component, yung tinatawag ni Peter na precious faith na mababasa natin. So, si Pedro, alam niyo mga kapatid, isa ito sa mga magiting din na apostle ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, sa elements na yan, mga kapatid, ay sabi niya dito, sa 4, whereby you are given unto us exceeding and great precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. So ang sabi niya doon sa verse 1, ang sabi niya, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them which have obtained like a precious faith. So ang precious faith, mga kapatid, hindi ito basta-basta faith na sinasabi ng iba na naniniwala ka lang sa Diyos. Kami kasi ng iba, pag sinasabing faith, tumasto ng kamay. Okay na. So ang tinatawag itong precious faith, mga kapatid, it includes all the knowledge about Jesus Christ. That is the faith which we are talking about here. Because ito yung precious faith na yan, yung magdadala sa'yo para maging kabahagi ka ng divine nature na sinasabi. Hindi lang ito basta nature, hindi ito yung tinatawag natin righteous and holy character na magkaroon ng tao nito na ipagkaloob ng Diyos yan sa pamamagitan ng pagkuha niya ng eternal life. Kasi ano ba ang nature ng tao pag siya po ay pinagkalooban ng Diyos ng eternal life? Siya ba ay may flesh and blood? Siya ba'y kumakain ng lechon? Siya ba'y nagdidepende pa sa mga pagkain? Hindi, nakita natin na pag ikay naging partakers of
God's divine nature, which is, mayroon tinatawag, ano bang meron? May tanong ako eh. What makes a God God? Bakit tinawag mo siyang God? Ang sinabi natin sinasabi, because God is eternal, immortal, invisible sa human eye. Ano pa? Holy, righteous. Yung mga characteristics na yung mga kapatid, ang gusto na mailalang sa tao. Kaya nung nagkasala ang tao, ano nangyari? Pinabayaan niya ba ang tao? Hindi niya pinabayaan. At sabi pa nga sa John 3:16, yung sinasabi ng golden verse of the Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting. Ang gusto talaga ng Diyos sa Genesis 26 pa lang na malalang sa tao yun. Kaya nga mga kapatid, isang naisip ko, hindi pala basta-basta maging parent. No. Kasi akala ng iba, pag sinasabing, kaya nabigyan ko lang ng iPhone, mapapasok ko lang yan sa tinatawag nating exclusive school. Maging doktor, maging kung ano-ano pa mga DDD, LLD, ano pa mga D. Ang aking anak, I give everything to him. Hindi okay na yan. Yung pala nakalimutan natin to. Kasama pala tayo na dapat malalang sa image ng Diyos and likeness of God yung ating mga anak. Minsan nakakalimutan natin. Nakakala natin ang pagiging ama, pagiging ina, mag-provide ka lang ng mga physical nila pangailangan. Because in creating a man in image in the likeness of God, kasama po mga magulang dyan. Di ba? Kahit na sa procreation, kasama tayo eh. Tayo dinala ng Diyos, mga babae at lalaki. Kaya na nag-produce na yung tao na. Nag-create tayo ng katulad natin. Na in the future, pagiging partakers of the divine nature of God. Ngayon, ang kasalanan pumasok, so alam na natin ang history kung bakit. Kaya nakita natin na sa mga tao. Sabi pa nga sa Biblia ay kung ano na lang the word sin. Pero yan ang solusyonan eh. Mayroon tayong Kristo. Sabi pa nga ng iba, brother, hindi pwede. Merong nagpa-practice nga ng Zumba eh. Sabi ng iba ganito. Sabi ng kanilang ano, bakit puro ka lang mali-mali? Sabi ng trainer nila. Sabi niya, pabayaan mo na. Tao lang. Nobody's perfect. Sabi ng trainer. Ade, parang sinabi, sige. Nag-practice na naman. Tapos hanggang sa makuha nila. Nobody's perfect, sabi niya. Tapos sabi niya, constant practice made perfect. Parang contradiction, di ba? Sabi niya, hindi tayo pwedeng maging perfect. Hindi natin madarating yung perfection. Because tayo tao lang. Totoo po yun. Pag yun ay gamitin natin sa sarili natin kakayahan. Pero, pag sinabi bang hindi mo kaya, hindi na pwede. Ano mo kayo? Pag sinabi ba natin hindi kaya, ibig sabihin mo lang hindi na pwede. Kasi kung hindi pwede yun, iba yun eh. At hindi kaya, iba yun sa hindi pwede. Pag sinabi hindi pwede, wala kang solusyon. It is impossible for you to reach that particular thing na sinasabi. Pero kung hindi mo kaya, mararating mo yun. Kung mayroong magtulong. Diba? Tingnan mo si Adan, nang siya nagkasala, nandun sa punto na hindi niya na kaya iligtas ang kanyang sarili. Anong nangyari? Sino nagligtas kay Adan? Sa atin. Mayroon ba tayong kakayahan para iligtas sa ating sarili? Hindi natin kaya. Pero ibig sabihin, hindi na pwede. Ganon din po sa perfection. Na sinasabi natin, na marating natin ito. Kasi perfection ito. And perfection is a permanent. Kasi pag perfect, may papaguhin ka pa. Ano rin? Kaya nga perfect eh. So mga nanatili yan. Hindi mo na pwedeng baguhin ng isang bagay na perfecto. In a sense, pwede pa. Kasi nga ito, sinasabi ko nga, itong partakers of the divine nature, na hindi po nilalang ng Diyos na instant sa tao, kundi yan ma-achieve ng tao by the word choice. Dapat piliin talaga ng tao yan. Nang sinalang si Adan at si Eva, ano ginawa ng Diyos sa kanila? Binigyan sila ng choice, di ba? Diba? May free will sila. That is
the most sa akin, pinakamagandang gift, maliban sa pagmamahal, no? Yung freedom of choice na binigay ng Diyos sa tao, isa napakahalagang gift sa atin yun. Hindi natin nilang na robot na para tayong yung lumilipad na drone, na pag pindot mo ng lumiko ka sa kaliwa, liko ka rin. Pag lumiko ka sa kanan, liko ka rin. Hindi ganun. Kaya pag ang isang tao gusto maging ganito, kailangan mo pumili. Kaya nang pinili ni Adan yung kasalanan, ang kanilang faith ay namatay. Hindi naman sila namatay physically. Nung namatay ang kanilang pananampalataya, nawala sa kanila ang tinatawag na promise of eternal life. Yun yung nawala sa kanila. Hindi naman ang physical, pwedeng buhay na sila eh. Yun yung nawala sa kanila. Kailangan nilang ipanganak sa Diyos sa pamamagitan muli ng pagbuhay ng kanilang pananampalataya. Ano sabi sa kasulatan? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mabubuhay lang ang pananampalataya ng isang tao ng precious faith na yan kung siya po yung makinig sa salita niya. Yun yung pinaka-foundation, mga kapatid. Yung unang element para marating natin itong sinasabi natin na makabahagi tayo. Biruin mo na pagmamahal ng Diyos yun. Yung Diyos na immortal, eternal, immortal, holy, righteous, ipagkakalob niya sa tao yun. Bakit sinasabing sure ako ipagkakalob niya? Abay, hindi pa ba sapat si Kristo? Hindi pa ba sapat ang paghihirap ng ating Diyos para mahango ang tao sa lugmok niyang kalagayan sa kasalanan? Kaya minsan mga kapatid, isipin mo lang yung sarili mo, ano tayo dati? Bago tayo nagkaroon ng Christian life na ito, ano tayo sa kanyang harapan? Tapos ginango dyan. Kaya minsan hindi ko maiwasan, minsan tumulo ang luha, minsan ako lang mag-isa na nag-iisip. Na dati, alam ko dati kong buhay eh. Pero ang Diyos, minahal pa rin ako ng Diyos at ganito, ganoon ako noon. Makinig ka lang sa kanyang salita eh. Mag-umpisa ka lang. Mayroon ka ng foundation. At hindi tayo pinatitigil doon sa pakikinig. Makinig tayo na makinig hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kasi yun po doon tayo ipinapanganak ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, sa pag-aaral dito, magkaroon tayo ng knowledge of faith. Kasi ito, ang foundation ng faith mga kapatid, knowledge of the Son of God. Knowledge po yung patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo. Na dapat ang tao ng Diyos ay ma-equip ng kaalaman. Hindi lang dapat tayo tawag sa ilong pa, magsalig o aasa sa taong tumatayo dito o sa mga nakirinig natin. Kundi mga kapatid, tayo mismo. Diba? Pakainin natin ang ating sarili ng mga salita ng Diyos. Kasi yun po ang una-unang foundation para po natin marating ito. Kaya tingnan mo yung mga tao na ang pananampalataya, ang parable of the sower is a good example. Na yung una, wala lang. Nung narinig, wala lang. Sabi nga ni Father Bot, hindi daw nakarating sa iglesia. Kasi kinuha na agad ng Diablo yung salitang napakinggan niya. Pero mga kapatid, yung tao tumanggap na may mabuting puso, ano nangyari? Ni isang pirasong salita niya pinakawalan. Ngayon, paano pag magkaroon kung hindi ka mag-aaral? Hindi ka magbabasa ng Biblia. May bigas, hindi ka naman saing. Gutom ka pa rin. Ang Biblia natin libreng bigas ito spiritually speaking. Lalo na sa Pilipinas. Sa ibang bansa siguro, pwede pa kasi pinagbabawal. Pero sa Pilipinas, libre. Kaya sakay ko libre. Sana all, sabi nga nila. So dito mga kapatid, salita ng Diyos, libre yan. Lalo sa Pilipinas, walang nagbabawal sa inyan. Kahit nakaupo ka doon sa ilalim ng akasya, nagbabasa ka ng Biblia. Yung iba nga doon, sa jeep pa eh. Mamaya, ulit na. Biruin mo yan. Biruin ang freedom sa atin, mga kapatid. Tapos hindi pa natin magbabasa. Antay pa ba natin sabihin ng Presidente, bawal ang Biblia, Quran na. Saka ka palang, natago ako dito, magbabasa ako. Antay pa ba natin yun? Ngayon pa lang, minsan ganun ang ugali natin ng mga tao. Kung alin yung kagaya sa amin.
Sa kabilang asyenda, pinapaaral yung mga tao, mga estudyante ng kanilang among Spanish kasi ako sa Negros ako, so may maraming asyendero doon. Kabilang asyenda, pinapaaral. Abay, ilan lang ang nakatapos ay mag-aral. Dito lang sa kabila kami, wala kami yung mag-aral na ganyan. Gusto lang mag-aral, wala kami magtustos. Kaya nagsariling sikap para makatapos. Yun nga mga kapatid. So ngayon dito sa atin, sa Pilipinas, abay, libre ito. Mayroon pa nga tayong application sa Android. Kaya gamit-gamit ko, ganito na nga lang. Kasi dito mas madali ako kasi yung mata ko sa pagbabasa, masakit na. Kaya. So, salamat tayo sa digital age, no? Na invention ng tao, no? Na makita natin na magagamit natin sa... So, ang foundation mga kapatid, precious faith. Sinasabi ko nga, yun po ay kabuuan ng katuruan, knowledge about Jesus Christ. Hindi lang basta-basta na, magtanggap ka lang na naniniwala ka na may Diyos, okay na yun. Hindi. Yan po'y dapat matimo sa puso't isipan. Sapagkat pagkapuno ka ng kalaman, kahit ano pang doktrina marinig mo, hindi ka ma-open. Yung mga tao, pag narinig ng ibang doktrina, masakit yan, nagagalit eh. Eh, bakit? Gaganunin yung gaganunin yung tuturo. Tapos sa pipikon, hindi ka na papapikon. Kung nalalaman mo yung turo niya, ay hindi mali yung turo niya. Kung nalalaman mo, huwag ka ma-open. Dapat nga matuwa ka kasi may correct. Di ba po? So, paano malaman kung tama yung tinuturo ko di mo aralin? Kaya minsan, di ba karamihan ang nagtatampo? Ano ba yung karamihan nagtatampo sa ating tao? May nakita ba yan na karamihan nagtatampo 60 years? Kaya si Brother Darwin, ganun, tampuin ng ganun edad. Si Brother Nelson, ako, Brother San, kung sino pa bang ganun. Ang tampuin dito, bata eh. Kunti lang, nawala ng candy. Sumimangot na eh. O diba? Kinuha mo lang yung candy niya, galit na. Kinuha mo laruan, galit na eh. At hindi tayo, dapat tayo ay lagi tayo, mas tayo sa mga, kaya nga sa kainta sinasabi ko, ang ating dito, sa Biblia, buffet. Ako nagluluto. Nasa inyo kung kainin mo. Ang iba kasi nga na lang eh, mga, gano'n na lang. Natin pa ba natin yung nangangalang tayo? Hindi gano'n. Dapat tayo mismo. Sabi ko nga, ang real knowledge ay hindi po yan, hindi po yan bagay na nadinig mo lang. Dapat narinig mo, although totoo yun o hindi man, pero nadinig mo lang yan eh. Maging realidad sa iyo yun, kung ikaw mismo ay nagsiyasa, kung yan ay tuturuin ko. Dahil sabihin ko kay sister, alam mo ang yelo, galing sa rep, ang lambot ng parts parang marshmallow. Tapos nadinig ni sister, kumuha ng yelo, pinukok ulo niya, nabukol. Hindi siniyasat eh. Mali pa rin sinabi ni brother. Dapat ganun din tayo sa salita ng Diyos. Hindi basta-basta naniniwala. Hindi rin tayo basta-basta na-open. Kundi pag narinig natin, isasabi natin kung totoo o hindi. Huwag tayong bibing tatlong bibi. Diba ganun? Tatlong bibi ba yun? Nakakalita, dapat ganun. Kasi yan ang tinatawag nating precious faith eh. Paano yung precious faith na dinig mo lang? Precious pa yan pag nadinig mo lang? Hindi mo nga siniyasap? Hindi ka nga nagkape? Sabi ko nga nila eh. Diba sabi ko nga, sabi ko sa inyo dito, ang sikreto ng magaling na preacher, kape. Naniwala kayo? Dalawa yon. May acronym yon. Kausapin araw-araw, kausapin palagi, kausapin ang Panginoon everyday, kape. Diba ganun yun? Kape. Kausapin ang Panginoon everyday. O, diba? Tapos, may isa pa. Yung talagang antok na antok ka na. Ikaw na magkakape ako. Hindi ako magbabasa eh. Kakape mo na ako. Espresso. Tuloy espresso. Basahin mo na itong chapter 1 ng John. Ayun, sikreto yun. Wala connection ng kape. Pero kung titingnan mo mga kapatid, pag ikay palabasa, nag-aaral ka, matutunan mo yan. Ako'y naniniwala. Sabi ko, wala tayong kakayanan sa mga ito. Pero mayroon tayong Jesus, mayroon Biblia na magtutulong sa atin na marating yung perfection. Marating natin to. Piliin mo lang. Pumili na tayo. Nandito na tayo sa loob ng katawan. Katawan ni Kristo, nandito na tayo. Pinili na natin eh. Dapat pagpili mo natin, nangangalang tayo? Hindi. Kailangan natin mag-grow. Diba? So, pangalawa po, ay yung tinatawag nating precious promises na sinasabi doon. Sabi niya,
precious faith. Ang sabi niya doon sa pangalawa ay yung tinatawag nating precious promises. Sabi niya, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. So yung sa mga faith, pag nang-aral natin yan, ang makikita natin yan yung mga precious na promises ng Diyos. Hindi po isa-isa sa inyo, mabuhos ang oras natin. Promises ng Diyos, maubos ang oras natin. Hindi pa maano to. Hindi natin matatapos yan. Pinapaliwanag kasi natin a big scale para kayo na ang magbasa, ang magtuklas ng nandun dito. Pag inaral mo ito, makikita mo na dito. Yun yung discuss namin sa Kaintay. Ano bang mayroon ng isang taong naniwala sa Diyos? Yun yung natapos na namin yung unang bahagi. Tapos sa second bahagi na kami ngayon. Ng ano-anong mga bagay, mga promises ng Diyos, mga guarantee ng Diyos. Tapos inaral mo yung kanyang mga salita. Precious promises. At ang dami nun, yun lang natin, basta tayo ng iba. Ilan. Diyan mo malalaman mga kapatid kung yun po ay at yung mga promises na yun mga kapatid ay hindi lang basta-basta yan na sinabi ng isang ordinaryong ordinaryong tao, ordinaryong nilalang. Kundi Diyos mismo ang nagsabi yun. At meron tayong garantiya na yung mga bagay na yun ay matutupad. Agad ano sabi niya bago tayo punta sa Titus 1:2, sabi niya, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pag sinabi ng Diyos na ang tao maging partakers of His divine nature, totoo yun. Di siya nagsisinungaling. Yun ang kaisa-isang bagay na hindi pwede gawin ng Diyos, ang magsinungaling. Pag sinabi niya, piliin mo lang ako, bibigay ko sa iyo to. Aralin mo ito, mga salita ko. Ito mga promesa sa inyo. Sabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Tayo, hindi tayo sinungaling. Diba? Ay, wala, hindi. Diba? Pero salamat sa Diyos na yung ating mga ugaling sinungaling, unti-unti na tayo naalis yung mga bagay na yun. At tawag dito, sinisikap natin mga kapatid na mabago tayo. Sapagkat napaka-importante yan mga kapatid. Yung promises ng Diyos sa atin. Na dapat natin alagaan, at dapat natin isabuhay yung mga. Sabi nga, unang-una sa Romans 8:17, sabi niya, basta tayo no, sabi niya, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo ay lumalhati na kasama niya. Sabi sa Romans 8:17, una-una sabi niya, and if children, alam naman natin ng isang tao, kung nakarating kay Kristo, tinatawag yan na anak ng Diyos. Papanganak ka nga ng Diyos, siyempre anak ka. Diba? At yung mga taong niwas kanyang pangalan, sa John 1:12, give him power to become the sons of God. So, sabi niya rito, and if children, then heirs. Tagapagmana. Hindi lang basta tagapagmana. Take note of the verse. Then heirs of God and joint heirs with Christ. Pag sinasabi natin joint heirs, ano ibig sabihin? Kunyari, kami magkakapit. Si Father Nico, ari ko ng isang malaking mall, malaking mga lupain. 2 years ko siya. Eh, di ba siya lang magmana? Wala. Siyempre, kung anong manahin niya, mamanahin mo rin. At ang sabi dito, isang promises niya, precious promises. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. And it so be that we suffer with Him,
that we may be also glorified together. Kaya kung si Kristo nagbata, ba't kailan natin nagbata? Kung si Kristo binuhay na mag-raise sa mga patay, at nagkaroon siya ng glorious na katawan, boy, sabi ito, sino makapagbibigay niya sa libutan ito? May nabibili ba sa hardware niyan? May nabibili ba sa mall? Wala ano. Ngayon, sinesearch pa nga ng science eh. Kung ano what is beyond universe. Abay, ito sinabi na. Ano notice nyo? Yung mga tao na nagsisearch, gusto nilang alamin kung ano what is beyond universe. Na alam nila kung ano mga telescope ang ginagamit para lang ma-achieve. Diba? Pero sa Biblia, nandun na. Na-receive ba nila ito na maging ano ka? Magkaroon ka ng eternal life? Magkaroon ka ng immortality? Magkaroon ka ng holy and righteous character? Yun nakikita yun. Because ang reason lang nun, para makita mo yun to. Wala sila nun eh. To see is to believe sila eh. Pero hindi nakita ka ng utak, may niwala may utak. Yan ang hindi maintindihan. To see is to believe. Ano mo, nakita mo utak mo hindi. Hindi wala ng utak. Diba? So mga kapatid, nakita natin, yun, isa lang yun ha. Pero siguro nandito na lahat. Kasi hindi ko na elaborate kasi mahaba nga. Sabi niya, joint ears with Christ. Kasama mong mamana kay Kristo. Bakit? Si Kristo kasi ang tayong tagapagligtas. Siya po yung nagligtas sa atin dito na wala tayong kakayahan. Kaya nga we are saved by grace eh. Unmerited favor. Kasi wala tayong ni isang katiting na contribution sa kaligtasan ito. Abay, ang iba naman, binigay natin si Kristo na lumahala. Wala ka na tayong gagawin. Tandaan natin ito. Huwag natin kalimutan ito. Ayan. Yung pinaka-importante yan, mga kapatid. Pag mali pinili mo, parang pula-puti lang yan. Panalo-talo lang yan. Di ba? Pag ito tinatanggal ng iba ito eh. Wala na no choice. Okay. Kung magaganyan lang naman, let's go home and be merry. Inuman tayo lahat. Inuman tayo, mag-happy tayo. Hindi naman kailangan na eh. Gamit ang iba. Lakot kayo na ano na. Ito mag-impyerno yan. Ito mapalangit. Lahat na ano na. Wala ka nang gagawin. Ay kung magkaganyan mga kapatid, uwi na. Uwi na tayo. Wala nang hindi natin mag-LRT. Basta sa malayo mo, di ba? LRT ka pa? Uwi na tayo. Pero hindi. Hindi na tayo hihingali. Oo, hindi na tayo hihingali ng kakahabol ng oras, di ba? Pero mga kapatid, ano? So, tanda natin. So, because ito lang ang natatanging paraan. Kasi dito din si Adan nagkamali eh. Pagpili. Anong pinili niya? Yung isa. Gusto daw eh. Kasi si Eva kasi nakimarites doon kay ano eh. Eh, problema, siya lang mag-solo doon eh. Di ba nila lang sila dito sa babae at lalaki? Dapat sila yung magkaroon silang dominion sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Hindi mo lang kinunsulta si Adan. Hindi, pag kimarites doon kay serpent, ano nangyari? Sa kakamarites niya, pagdating ng Miyerkules, ayari na. Nagkasala na. Tapos sabi niya kay Adan, sige na, tamayan mo na ako rito. Ayun, dalawa sila. Umaay din si Adan. Nagkasala sila. Ngayon, they lost their opportunity sa tinatawag na buhay na wala. Kaya sa pamagitan ni Kristo, nadugtong muli. Diba? Na ang tao muling makabalik sa tamang landas na malalang siya sa image and likeness ng Diyos. Tuwing yan, mga kapatid. So yun po ang nangyari dyan sa kanila. Sa 8:28 ng Romans, ganito sinasabi, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tinawag tayo mga kapatid with His purpose. Sinabi ni Pedro, wala nang iba. Kasi ang pinunta ni Kristo dito, alisin ng alin. Kasalanan eh. Bakit? Para yung makasalanan, maging matuwid. At magkaroon ito. Diba? Ganun ang purpose niya. Ngayon, kung hindi naman ang purpose niya, okay, hindi na nagpakamatay si Kristo. Siya yung ano eh, yung first Adam is a failure. But the last Adam
He fulfilled everything. Na ang tao muli mabalik sa tunay na layunin ng Diyos. Bakit na nila? Kaya sabi niya, what is man that thou art mindful? Because of this purpose. Kaya ganun tayo pamahal ng Diyos eh. Ayaw niya ni isa sa atin mawalay. Ang dapat sabi niya, lahat makarating sa pagsisisi. Bakit pag nakarating ka sa pagsisisi, pumili ka na eh. Ibagay mo ng pundasyon yan, mga kapatid, para marating mo yung bagay na yun. So yun po ang mga ilan sa nabasa natin ng mga bagay-bagay na nakita natin sa pag-aaral na ito. So ang pangatlo ay yung tinatawag nating divine power. Kasi hindi na ako magtatagal dito kasi nga na-explain ko na sa inyo nakaraan kung ano ang magiging potential ng isang tao the moment na God will grant him the eternal life. Bakit ko sinasabi? Balikan natin muli. Bubuksan niyo yung Biblia sa Ephesians chapter 4, verse 11. Natuloy, basahin natin ito mga kapatid. Sapagkat si Kristo ay nandito na sa lupa, na-complete niya ng kanyang mission. Ano sabi ni Pablo? Sabi niya, and he gave, for 11 ng Ephesians, and he gave some apostles and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Para ano? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, which is the church. Ano sunod sa 13? Till we all come in the unity of faith. Faith na naman. And of the knowledge of the Son of God. Unto what? Perfect. Perfect man. Pwede? Hindi. Pwede. Pwede mo kaya, di ba? Pero pwede. O, nagbigay siya ng mga evangelists, pastors, teachers, for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ, unto a perfect man. Ito pang sunod, mas matindi. Unto the measure of the stature of the one half, of the fullness of Christ. You know what, mga kapatid? Barating mo yung perfection unto a perfect man, unto the measure of stature of the fullness of Christ. Kaya tayo joint heirs with Christ eh. Ang punto ko dito mga kapatid, dapat nakita natin ang kahalagahan ng isang tao na naging Kristiyano. Kasi pag naintindihan natin kung anong katayuan natin sa Diyos, hindi tayo mabubuwal. Kaya alam minsan tayo nabubuwal kasi hindi natin alam minsan ang katayuan natin. Ano ba tayo sa Diyos? Ano ba tayo ka-precious sa Diyos? Bakit ganito ang ginawa ng Diyos sa atin? Ano bang meron tayo? Ano bang ganito? Pero pag alam mo yun mga kapatid, it will add strength to your faith. Kung ano man mga, tumigil ka, tumalis ka dyan. Pumunta ako sa simba ko eh. Storm ka. Diba? Kahit anong gagawin? Huwag kang istorito, babasa ko ng Biblia. Dahil nakita mo yung kahalagahan mo sa Diyos. At nakita mo yung katayuan mo sa Diyos. Pero kung hindi mo alam, wala. Basta ka lang nabuhay kasi hindi mo alam eh. Kaya nga sabi nga sa Hosea ba yun? Sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Napaka-importante mga kapatid ng mga bagay. So, ang pangalan divine power. Ito po yung basic foundation ng tinatawag natin po. Tandaan natin, pag ginawa natin ito, makikita natin ito, pagdating ng taktang kapanahunan, ano sabi niya sa Corinto, napakaganda ng verse na ito mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 40, yan ito kung sinasabi. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. There is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars, for one star different from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Tama po yun mga kapatid. Sabi niya, itinanim na may kasiraan. Sabi niya, bubuhayin na walang kasiraan. Ganun tayo. Diba? Namumuhay tayo sa flesh na ito na sinisikap nating maging matuwid. Lahat ng kasamaan, sinisikap nating iwasan.
sa katayuang ito. Diyan natin ito itinatanim. Na kahit si Kristo naman di ba? Nasa anyo siyang ganito sa atin. Sabi doon, sinubukan sa lahat ng pagsubok, ngunit hindi nasumpungan ng kasalanan. Angus ka man tayo. Pero pagdating ng panahon na sinisikap natin ang gagawin sa'yo, bubuhayin kang in incorruption, yung sabi ko. It is sown in dishonor. Tama po. Ano ba tayo? Nang nasa kasalanan tayo, ano ba yung tsura natin? Wala tayong nawala yung honor sa atin Glory, dominion, and honor, nawala yun. Na ang tao nagkasala. Sabi niya dito, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. Hindi yan, mga kapatid. Dapat natin malaman, itanim sa puso at isipan natin, mga kapatid, na dapat po ay mangyari yung mga bagay mo. Biro mo na promesa na. Sabi niya, it is sown in natural body, it is raised in a spiritual body. There is a natural body and there is spiritual body. Biro niya, mga kapatid, na promesa na sa atin. Kaya nga, kailangan ng tao ipinanganak muli sa tubig at espiritu, which means human faith, a human birth, and a divine birth. Hindi ka na pwedeng i-born again kung hindi ka nagkaroon ng human birth. Hindi ka naging tao Di ba? So dapat ipanganak ka sa laman at pagkatapos noon ipapanganak ka sa espiritu. Yan sa panahon sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya ang born again, mga kapatid, hindi po yan nagtatapos. O ito, naging partakers of the divine nature. Hindi nagtatapos yan sa faith, repentance, confession, baptism. Hindi nagtatapos yun doon. Magtatapos yan dito, mga kapatid. Dito sa dalawang ito. Yan ang pinaka-actual na realization ng kapanganakan. It is katulad ng lumabas ka mismo sa womb ng nanay mo physical. Dito naman, lumabas ka sa womb, o kung na-spiritual mo, ano man womb dyan. Basta ganun ang explanation doon. In-explain ko na para makuha natin yung essence ng thought na gusto kong ipabatid sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, sa kauli-ulihan, ang sabi dito sa uli, sa 2 Peter chapter 1 verse 5, sabi niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Yung faith na ito, hindi tapos dyan sa taas kamay. Add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. So nakita niyo, mga kapatid, ang proseso. So wag tayong magpabanjing-banjing o magpabunjing-bunjing. Dalawa yun. Pabanjing-banjing at pabunjing-bunjing. Alam mo pagkakaiba ng pabunjing-bunjing? Yun yung mga wag tayong manatiling batang Kristiyano. So kaya wag tayong magpabanjing-banjing. Yung bang isigulakin na lang tayo, na bahala na si Lord. Hindi ganun. Dalawa yan tandaan nyo yan. Bonjing-bonjing, tsaka banjing-banjing. Para makita nyo, ay, pagka sabi ni brother, dapat hindi ako maging sumpungin kasi maging bonjing ako. O kaya, hindi ako pwedeng maging, papabaya kasi magiging banjing-banjing ako. Yung mga keywords, mga kapatid, na dinatala ko lang siya sa kanya ng pagtuturo para maintindihan, matandaan. Para alam ko naintindihan yung point na sinasabi. So, ganun, mga kapatid. Kaya kailangan matreasure natin yung promise ng ito. So, sana, mga kapatid, medyo napapatin ako ng pasensya na. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos na muli ko kayong nasilayan. Alam nyo, isang malaking karangalan, pribilehiyo sa amin na tuturo sa iyo, makapag-share ng salita ng Diyos. Isang, hindi ko ma-explain yan na kaligayahan sa part 2 na makabahagi tayo ng salita ng Diyos. Lalo na sa mga taong nasa labas. They need the Word of God very much. So tayo po ang dapat maging instrumento para makalagan ito sa salita. Muli, isang magandang umaga po sa inyo. God bless you.